Kasabay ng pag-abot ng isang manual kay Grandmaster Jiang ay inilahad ni Jiang Han sa kanyang isip na ito ay isang legendary sword technique na matagal niya nang itinatago kung kaya kapag ka nagawa nitong matutunan ang technique na ito, siya ay nagtataka kung anong realm ang mararating nito. Kasabay ng pagtalikod ay idinugtong na sa dalawang skilled na mga taong ito na magbabantay sa lugar na ito, wala naman sigurong anumang mangyayaring masama hindi raw ba? Pagbalik ni Jiang Han sa syudad ay maririnig ang tsismisan ng mga tao inilahad ng isa na maging ang mga servant ng Yan Mansion ay napakagaganda. Nagtanong ang isa kung ano ang ginagawa ng babaeng ito rito. Ito ay mayroong dalang malaking bagahe, hindi raw ba kaya na mayroon itong katanan, as if naman sabat ng isa, as if naman mayroong gagawa ng ganoong bagay sa tanghaling tapat. Sumingit si Jiang Han upang tingnan kung sino ang pinag-uusapan ng mga ito. Mapag-aalaman, na ito ay walang iba kundi si Xiang'er. Sir, bungad niya kay Jiang Han na ipaliwanag niya na raw sa miss yung patungkol sa nangyari nung gabing iyon. Umano'y sinabi nun na pagbalik nito ito'y wag nang mag-abala pang pumasok sa mansyon, sa halip ay tumungo na ng direkta sa Yasui City. Ang paningin ng mga tao ay natuon kay Jiang Han habang si Jiang Han naman, ay tinanong si Xiang'er kung ano ang sinabi nito doon. Tumugon si Xiang'er na sinabi niya doon na siya ay pumasok lang sa kwarto upang maghiganti sa ginawa nitong pambubuli sa kanya. Tugon ni Jiang Han, malaki raw ang kutob niya na ang sinabi nitong iyon, ay nagdulot lang ng mas malaking misunderstanding. Sir, siya nga pala ito ay ipinabibigay ng miss ni siya pa ay sinabihan nun na bantayan ito sa daan patungong Yasui City, at pigilan ito sa paggamit sa excuse na magbebenta ng ice blue teardrops upang mambabae. Nakalahad sa sulat na kapag ginalaw ni Jiang Han si Xiang'er kalimutan na lang nito ang patungkol sa pag-uwi. Hasambit ni Jiang Han nang mabasa ang sulat na patanong sa kanyang isip kung anong uri ng katakot-takot na test ito. Isa pa siya ay talagang hindi magtatangkang galawin si Xiang'er, dahil papaano niya naman daw ba magagawang i-disrupt ang pure yin body nito ngayon. Pagkasakay sa kabayo inilahad ni Xiang'er na sila ay sumakay na lang sa iisang kabayo ng magkasama, dahil siya ay natatakot na siya'y hindi makakahabol dito kapag magkaibang kabayo ang sinakyan nila. Ganito ang naging reaksyon ni Jiang Han sa kanyang narinig, dahil hindi raw ba't ang ginagawa nitong ito ay pag-contradict sa ipinag-utos ng miss nito. You stupid girl, dugtong ni Jiang Han kasabay ng pag-akyat. Since ito raw ay nakasakay na sa kanyang kabayo magiging mahirap na para ritong bumaba ang kanyang kabayo'y napakatulan tumakbo kaya mas maiging kumapit ito ng mabuti, agad na pinatakbo ang kabayo. Samantala sa isang dako naman ay makikita ang grupo ni Mr. Zhang. Sir, report ng third master ng Black Wind na si Crimson Beauty. Si Jiang Han ay umalis kasama ang iisang servant patimog at base sa kanyang napag-alaman, ang mga iyon ay patungo sa Yasui City. Ang brat na iyon, tugon ni Mr. Zhang, talagang nang ahas na umalis ng syudad, at iisang servant lang ang dala. Tama yun, tugon ng Crimson Beauty, at ang servant na iyon ay si Yan Ning Xiang, ang mismong babaeng servant na namuno sa pagsunog sa residence ng Zhang at Lin family. Kasabay ng paghampas sa bato ay inilahad ni Mr. Zhang na since ang mga iyon ay ang siya na mismong naghanap ng kamatayan sa pamamagitan ng paglabas sa syudad, isisiguruhin nilang ang mga iyon ay hindi na makakabalik pa ng buhay. Brothers, ang lahad ni Mr. Lin, ang mga tao ng County Lord ay darating sa susunod na 5 araw, kaya hindi pa tamang panahon upang patayin si Jiang Han. Well, tugon ni Mr. Zhang, iyon ay tama, kailangan niyang salubungin ng personal ang mga tao ng County Lord. Sa ganoong paraan siya ay tutulungan ng mga iyon sa pag-wipe out sa Yan family, then maaari na nilang mabawi ang dapat na sa kanila mula sa Jiang family. Tama yun, lahad pa ni Mr. Lin, hindi nila maaaring epal-ara ang kanilang grand plan para lamang sa isang maliit na bagay. Master, presente ng Crimson Beauty, ano raw ba kaya kung siya na lang ang tumungo? Since si Jiang Han ay umalis kasama ang isang dowry maid malamang na ang taong iyon ay isang malibog na pervert, siya raw ay confident na iyon ay kayang-kaya niyang pabagsakin. Hasambit ni Mr. Zhang, so binabalak nitong gumamit ng seduction, Master, tugon ng Crimson Beauty, para naman dong hindi nito alam ang kanyang skills. Sinabi ni Mr. Lin na ang subordinate na ito ni Brother Zhang ay napaka-alluring kung kaya kapag si Jiang Han ay makaresist mula rito, iyon ay hindi tunay na lalaki. Kung ganun lahad ni Mr. Zhang, kung ganun bilasan na raw nitong tumungo doon at bumalik sa lalong madaling panahon. Kailangang madala nito pabalik ang ulo ni Jiang Han at ng maid na iyon. Oo, tugon ng Crimson Beauty, siya raw ay nasa command nito. Jiang Han, Yan family, sambit ni Mr. Zhang sa hindi katagalan,
ang mga ito ay sasama sa kanyang anak sa hukay. Samantala sa residence ng Yan family sa kanyang quarters ay nagko-cultivate in seclusion si Ruzu, sa labas naman ay nag-aalala ang kanyang ama't ina. Napatanong si Lady Yan kung bakit napakaagang na-trigger ng Linglong Snowheart. Ito raw ay emergency. Inutusan si Lord Yan na bilisan magpadala ng tao upang habulin at pabalikin si Hanner. Iyon ay napaka-knowledgeable, baka iyon ay, subalit siya ay pinutol ni Lord Yan. Tinanong kung hindi ba nito nahalata ni hindi hinayaang makapasok ng kanilang anak si Jiang Han sa nagdaang mga araw at pinagmamadaling tumungo sa Yasui City. Iyon ay dahil sa ayaw nitong iyon ay makialam. Kung malalampasan ng kanilang anak ang bagay na ito sa pagkakataong ito, ang lahat ay nakadepende na lang sa swerte. Balik sa loob kung saan makikita ang pagmulat ng mga mata ni Ruzu. Lumalabas na mukhang pansamantalang pumabor sa kanya ang swerte sapagkat sa pagkakataong ito ay nagawa niyang malampasan ang sumpa ng Linglong Snowheart at siya ay nag-breakthrough patungo sa rank 1 ng Grandmaster Realm. Gayunpaman, ang banta ng Linglong Snowheart na ito ay hindi pa rin natatapos. Maririnig ang dagandong ng pagsabog ng ice energy sa kanyang isip ay inilahad ni Ruzu na siya ay nagtataka kung ano na ang ginagawa ni Jiang Han ngayon. Umano'y kahit na siya pa ay maglaho sa mundong ito, tiyak naman na iyon ay magiging ayos lang sapagkat nasa tabi nun si Xiang'er. Siya ay wala ng ganoon pa kahabang oras na natitira. Once na iyon ay bumalik ibibigay niya na doon ng buo ang kanyang sarili. Kung kaya Jiang Han, ito raw ay wag magtatagal. Ang eksena ay lumipat sa kabilang dako. Sa puntong ito ay narating na ng dalawa ang labas ng Yasui City, matapos ang 5 araw na paglalakbay. Sinabi ni Jiang Han kay Xiang'er na siya ay galit dito sa buong paglalakbay na ito. Ni alam daw ba nito kung gaano katinding pagdurusa ang idinulot nito sa kanya at sa kanyang little brother? Mukhang ang kabayo ang tinutukoy niya. Ano? Tugon naman ni Xiang'er, sir, hindi raw ba't ito ay bagtong anak na lalaki lang? Hay, sambit ni Jiang Han, talagang ito raw ay mahirap na makaintindi. Kasabay ng pag-abot ng piraso ng tela ay idinugtong na gayunpaman ito'y isuot na lang nito at siguruhing walang makakakilala rito. Sila ay papasok na ngayon sa city. Okay sir, tugon ni Xiang'er. Ito raw ay kanyang susundin. Ang eksena ay lumipat sa loob ng Yasui City. Sa isang sulok ay makikitang narito na ang Crimson Beauty naka-disguise, pinapalibutan ng ilang mga lalaki. Agad na kinuha ang atensyon ni Jiang Han. My hero, tawag niya, pakiusap siya raw ay iligtas nito. Pagbaba ni Jiang Han sa kabayo ay sinabi ng isang lalaki na winawarningan niya ito. Mind lang nito ang sarili nitong business. Dugtong ng isa ang babaeng ito ay gusto nitong iligtas. Well, iyon daw ay nakadepende sa kung ito ba ay capable o hindi. Sa puntong ito ay nagtipon na ang mga tao. Sinabi ng isa na sa paghingi nito ng tulong sa ganito ka-gentle na tono, sino naman daw ba ang makaka-resist? Sinabi ng isa na ang kid na ito ay mukhang mahina. Napatanong kung ang mga ito ba ay matatalo nito. Hasambit naman ni Jiang Han sa kanyang isip ng matuon ang tingin sa kung saan ito raw ay mayroong malalaking mga sandata. Pakiusap, pagmamakaawa ng Crimson Beauty, siya raw ay iligtas nito. Idinugtong sa kanyang isip na walang sino man ang hindi magmamalasakit sa isang babaeng ninakahandang ibenta ang kanyang sariling katawan upang mailibing lang ang kanyang namayapang ama. Kung kaya boy ito raw ay mag-submit na sa kanya. Lumalabas na ang bagay na ito na binanggit niya ngayon lang, ay ang kanyang ginagampanan o napiling disguise. Sir, sambit ni Xiang'er kasabay ng pagbabao. Dugtong niya sa kanyang isip, mukhang ito raw ay interested. Papaano kung gusto nitong siya'y tumulong na makipaglaban para sa babaeng ito, ano ang gagawin niya? Gayunpaman sa sumunod na segundo siya ay bigla na lamang hinila palapit ni Jiang Han. Fine gentleman, lahad niya ang mga ito raw ay nagkakamali sapagkat siya ay mayroon ng kasamang napakagandang babae rito, kaya ang isang ito ay ipapaubaya niya na lang para sa mga mas nangangailangan. Ang mga ito raw ay magkaroon ng magandang araw, tuluyan ng humakbang paalis. Nanlaki ang mga mata ng mga lalaki sa nangyari. Ano? Sambit ng isa, ito ay aalis ng ganon-ganon lang. Sinabi ng isa na ang akala niya ito ay lalaban, subalit ito pala ay isang duwag. Maging ang Crimson Beauty ay hindi makapaniwala. Hihingisi ng isang nasa likod, young lady, ngayon wala na rong mang-eesturbo pa sa kanila. Sinabi ng kalbo na ito'y sumama sa kanya at siya'y pagsilbihan ng mabuti. Ito raw ay ipapadala niya sa kanyang mansyon. Get lost, tugon ng Crimson Beauty. Jiang Han, dugtong niya sa kanyang isip, ito raw ay hindi makakatakas mula sa kanyang delicate na mga daliri. Ano? Sambit ni Xiang'er, ito ay ni hindi natukso sa babaeng iyon. Well, tugon ni Jiang Han, ang temptation daw ay hindi umiiral sa kanya. Idinugtong sa kanyang isip na hindi siya na-move, subalit mayroong partikular na parte sa kanya ang na-move.
Gayunpaman dagdag niya kay Xiang'er ang sino mang nabibilang na sa kanya ay mapapasa kanya pa rin sa bandang huli kung kaya siya ay hindi matutokso sa panandaliang pleasure. Napatanong si Xiang'er kung ano ang ibig nitong sabihin. Well, tugon ni Jiang Han, ito raw ay maging good girl na lang, at wag nang marami pang tanong. Pagdating nila sa harap ng isang inn ay nagbigay ng utos si Jiang Han kay Xiang'er na kumuha ng 2 silid at once na ito ay matapos na sa paglilinis ito ay maghintay para sa kanya, sila ay aalis na upang isettle ang business na ipinunta nila rito. Si Xiang'er naman ay nagtanong kung bakit 2 silid ang kukunin nila maaari namang mag-share na lang sila sa iisang silid. Well, tugon naman ni Jiang Han, malalaman nito mamayang gabi. Pagsapit ng gabi, ay lumipat ang eksena sa Yasui branch ng Bloodblade Alliance. How majestic, sambit ni Jiang Han, ito raw ay isa lamang branch sa maliit na bayan subalit ganito na nang biglang mayroong tumapik sa kanyang balikat. Ngisi nito, ang branch na ito ng kanilang Bloodblade Alliance ay malaki, tama raw ba? Nagtanong si Jiang Han kung ito ba ay member ng Bloodblade Alliance. Good ay tugon ng individual, siya raw ay magiging prangka na, isang test mission na lang ang kailangan niyang kumpletuhin bago tuluyang makasali sa Bloodblade Alliance. Siya raw ay si Wei Yuan, 22 taong gulang, isang rank 9 martial master, at malapit nang maging pinaka-batang Black Iron Man sa buong Yasui City. Hasambit ni Jiang Han sa kanyang isip, bakit bigla na lang in-introduce ng isang ito ang kanyang sarili, at nagbibigay pa talaga ng labis na detalye. Kasabay ng pag-akbay ay nagtanong si Wei Yuan kung ito ba ay isang visitor. Well, sa tingin niya raw ganoon nga, after all, ang Bloodblade Alliance ay ang siyang pinakahahangad ng lahat ng mga martial artist. Sumagot ng hindi si Jiang Han at sasabihin sana ang tunay niyang sadya, gayunpaman siya ay pinutol ni Wei Yuan. Ito raw ay maswerte na ma-meet siya, kasabay ng paghila ay idinugtong na since ito ay good company dadalhin niya ito sa loob, hindi lahat ay maaaring makapasok sa lugar na ito. Sigaw ni Jiang Han, sinabi niya na raw siya ay hindi isang visitor. Napatanong sa kanyang isip kung ang taong ito ba ay stupid. Sa loob ay makikita ang paghakbang ni Miss Liu patungo sa hall kung saan naruroon ang ilang mga martial artist. Siya naman ay agad na tinawag ni Wei Yuan, sabay lahad kay Jiang Han na base sa kanyang obserbasyon, ang babaeng ito ay ang pinakamagandang receptionist sa buong Yasui City. Sa pabulong na paraan ay idinugtong kay Jiang Han na hayaan nitong sabihin niya rito sa susunod na pagbalik nito sa lugar na ito, si Miss Liu ay mapapasa kanya na. Hatugon ni Jiang Han sabay dugtong sa kanyang isip na ang taong ito ay lubhang napaka-friendly, subalit kung ang usapan ay patungkol sa registration, mas mainam kung ang babaeng iyon na lang ang kausapin niya. Wei Yuan, bungad ni Miss Liu, nagtanong kung tapos na ba ang task nito, at sino itong kasama nito. Sumagot si Wei Yuan na syempre ang isang ito ay dinampot niya lang mula sa entrance, masyado nitong ina-admire ang Bloodblade Alliance, kung kaya ito'y dinala niya rito upang makita kung ano ang nasa loob. Sambit ni Jiang Han kay Miss Liu, siya raw ay mayroong tanong upang makasali papaano, subalit sa muli siya ay pinutol na naman ni Wei Yuan. Miss Liu, sambit nito, natapos niya na raw ang 2 sa kanyang 3 test missions, ang Black Iron Badge ay mapapasa kamay niya na sa hindi katagalan, kung kaya maaari bang maging kanya na lang ito ng mas maaga. Sa kasamaang palad ay sumagot si Miss Liu ng hindi. Nag-argue si Wei Yuan na kapag siya ay naging pinakabatang member na ng Bloodblade Alliance hindi raw ba't ang patungkol sa bagay na ito ay may uukit na rin naman sa bato. Nagtanong si Miss Liu na papaano kung mayroong makakasaling mas bata rito. Grabe, sambit naman ni Jiang Han sa kanyang isip, ang kadaldalan ng taong ito ay kalabisan. Imposible, pasigaw na tugon ni Wei Yuan kay Miss Liu. Ang magiging pinakabatang member ng Bloodblade Alliance sa buong Yasui City ay siya lang at wala nang iba pa. Gayunpaman sa sumunod na segundo ay inilabas na ni Jiang Han ang kanyang badge, nakiusap kay Miss Liu na siya'y tulungan sa kanyang registration. Lumuwa ang mata ni Wei Yuan sa kanyang nakita, nagtanong kung ito ba ay Black Iron Badge, ito'y saan nito nakuha. Sumagot si Jiang Han na ito'y ibinigay sa kanya ng isang internal member, at siya'y sinabihan nun na mag-register dito. Also, siya raw ay 18 taong gulang lang, kaya siya ay ang siyang magiging pinaka-batang member ng Bloodblade Alliance dito. Kung kaya Miss Liu, maaari raw bang siya'y konsidera nito? Si Wei Yuan ay nakaramdam ng pagkabahala, umano'y lumalabas na ang inimbite niya raw pala ay isang lobo at easy nerve dito ang lahat ng nasa plato, siya ay pinagtaksilan.
Brother lahad niya kay Jiang Han kahit pa raw na ang naging pagkikita nila ay nagkataon lang ito pa rin ay itinrato niya ng mayroong buong sinseridad kaya papaanong nangyaring siya ay etatrato nito ng ganito. Well, tugon ni Jiang Han, ito raw ay mabuting tao subalit lubhang napakadaldal. Mayroong iniabot si Miss Liu, sinabihan si Jiang Han na tumigil na sa pangtitis, ang isang ito ay medyo madaldal lang umano'y bago ito mag-register, kailangan muna nitong ma-check. Nagtanong si Jiang Han kung ano ang bagay na ito, sumagot si Miss Liu na ito ay isang blood testing stone. Ito ay patikan nito ng dugo at kapag ka ang crystal ay lumiwanag, mabi-verify na talagang ito ay isang badge owner. Bukod pa doon machi-check din ng blood testing stone na ito ang talent na mayroon ito sa kabuuan ay mayroong 9 na ranks, ang rank 1 ang pinakamababa at ang rank 9 naman ang pinakamataas, kung kaya generally speaking sa muli ay sumabat na naman si Wei Yuan, nagtanong kung maaari niya rin ba itong magamit at kapag ka siya ay mayroong rank 9 talent, iyon ba ay nangangahulugang hindi niya na kailangang mag-participate pa sa final test. Sure, tugon ni Miss Liu. Nagtanong si Jiang Han kung ano ang problema, ano gusto raw ba nitong ikumpara ang kanilang talent. Oo, mariing tugon ni Nagpropose na ano raw ba kung sila ay maglatag ng pusta, ang sino mang mananalo ay ang siyang makakaperso kay Miss Liu. Alright, tugon ni Jiang Han, kung ganun siya na ay ang siyang mauuna, agad na pinatakan ng dugo ang blood testing stone. Ganito ang naging reaksyon ni Miss Liu, lumalabas na ang talent ni Jiang Han ay nasa rank 6. Hahahatawa ni Wei Yuan, rank 6 lang, inakala niya pa naman na ang isang individual na binigyan mismo ng badge ay at least isang rank 8 or rank 9 talent. Brother, sabat ni Jiang Han, pakiusap, turn na raw nito. Kung ganun lahad ni Wei Yuan, kung ganun hayaan nitong ipakita niya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang genius, oras na upang ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan. Blood testing stone ito raw ay sumabog. Really, sambit naman ni Jiang Han sa kanyang isip, ano ito raw ba ay hindi nahihiya, lumalabas na si Wei Yuan pala ay isa lamang rank 3 talent. Napatanong si Wei Yuan kung papaano ito naging posible, si Miss Liu naman ay agad na nag-comfort, umano'y ang rank 3 ay maituturing na bilang genius level sa Tianfeng County, dahil kadalasan sa mga martial talent dito ay nasa rank 1 lang. Hihihingisi ni Jiang Han, talaga wrong ang ignorance, ay nakakatakot sa naiinis na tono, ay nagtanong si Wei Yuan kung ito ba ay mayroong lakas ng loob na dalhin ang bagay na ito sa labas. Gayunpaman si Jiang Han ay sumagot na siya ay 18 taong gulang lang habang ito ay at least 22, ano ito raw ba ay hindi nahihiyang makipag-away sa kanya, isa pa since siya ay ang siyang nanalo, siya ay magiging busy sa panliligaw kay Miss Liu kaya palm. Sumigaw si Wei Yuan na ito ay maghintay lang, sa genius talent na mayroon siya tiyak na ito'y madali niya lang malalampasan. Sure, tugon ni Jiang Han, kasabay ng pagbaling siya raw ay maghihintay siya na si Jiang Han, ay we welcome ito sa Piaozu City. Ang eksena ay lumipat sa loob ng isang silid-aklatan, Master Jiang, sambit ni Miss Liu, kasabay ng pagtuwad, ito raw ay ang son-in-law ng City Lord's Mansion, kaya talaga raw bang ayos lang na umalembong ito sa kanya. Sister Liu, tugon ni Jiang Han, so siya raw pala ay kilala nito, ano siya raw ba ay ganoon nakatanyag, isang bagay namang agad na kinumpirma ni Miss Liu. Ito raw ay isang rank 3 focus energy realm cultivator, sa loob ng mahigit isang dekada ninakaw nito ang pill recipe ng Jiang family para sa isang babae, then naging willing na maging son-in-law ng Piaozu City Lord. Ang patungkol sa mga bagay na ito ay napaka well-known maging dito. Ubo ni Jiang Han, siya raw ay young at reckless noon anyway. Sister Liu, hindi niya tinanggap yung pusta kanina upang ito ay i-offend. Nagtanong si Miss Liu kung bakit hindi, ano siya raw ba ay hindi worthy na ipaglaban, bakit hindi na lang nito bitawan ang titulo nito bilang son-in-law ng Yan family, at sumama sa kanya. Sister Liu, tugon ni Jiang Han, ito raw ay wag maging silly, ito ay napakaganda, siya ay hindi worthy. Umano'y kapag ka siya ay naging lalaki nito, tiyak na magagalit sa kanya ang lahat ng mga genius talent ng Yasui City. Hatugon ni Miss Liu, ito raw pala ay napaka-sweet talker, ngayon tuloy siya'y nagsisimula ng ito'y magustuhan, kasabay ng pag-extend sa isang libro, ay idinugtong na tanggapin nito ang Blood Blade Alliance manual na ito. Umano'y walang restrictions para sa mga external members ng Blood Blade Alliance hanggat ikaw lang ay hindi gumawa ng mga unreasonable na mga kasuklam-suklam na mga bagay, ang mga external member ay maaaring tumungo kahit saan mang parte ng imperyo.
Bawat taon ang lahat ng mga members ay kailangang kumumplito ng 3 task ng naaayon sa kanilang level dahil kung hindi ang mga badge ay babawiin, ang mga members ay maaaring pumili ng preferred nila na mga task. So lahat ni Jiang Han, so ito raw ba ay isa ring task manual? Correct, tugon ni Miss Liu. Sa bawat level ang mga task ay naka-rank din mula 1 hanggang 9 at ang mga rank 9 tasks ay ang pinakamahihirap. Ang manual na ito ay naglalaman ng mga black iron level tasks kung gaano kalayo ang level na maaabot mo, ganoon din kataas ang iyong magiging ranggo. So sambit ni Jiang Han, so ang mga rank 1 task daw ba na narito ay madali niya lang na makukumpleto, after all siya ay isang rank 6 talent. Gayunpaman sa isang page ng manual ay makikita ang ilang mga rank 1 task. Ang isa ay patungkol sa pagpatay sa isang rank 1 Grandmaster villain na si Xiang Lun, 10,000 gold coins ang pabuya. Ang isa naman ay patungkol sa pagpatay sa Castle Lord ng Lu Fortress na si Yu Wentian, isang rank 1 Grandmaster, mayroong 3 alip ores na pawang mga rank 9 Martial Master, 15,000 gold coins ang pabuya. Grabe, sambit ni Jiang Han sa kanyang isip. Ang mga ito raw ay puro mga rank 1 Grandmaster. Nagtanong si Miss Liu kung kamusta, sumagot si Jiang Han, na ang difficulty ay ayos lang naman. Idinugtong sa kanyang isip na ang mga task na ito ay hindi makukumpleto sa loob lang ng maikling panahon, kailangan niya ng bilisan sa pagpapalakas sa kanyang kapangyarihan, subalit sa ngayon, ay kailangan niya munang i-maintain ang kanyang reputasyon. Sinabi ni Miss Liu na ang mga members ng Blood Jade Alliance ay allowed din na bumili ng mga precious items mula sa Alliance. Ang mga Black Iron members ay makaka-enjoy ng 40% na discount, ang mga Red Copper members naman ay 50% off, and so on. Nagtanong si Jiang Han na papaano naman ba kung ang mga members ay maka-obtain ng mga precious items, ang mga ito raw ba ay maaari nilang papalitan ng mga gold coins sa Alliance. Sure, tugon ni Miss Liu. Nagtanong kung ito ba ay mayroong kung ano mang bagay na gustong ibenta. Umano'y ang kanilang trading prices ay higit na mas mataas kaysa sa presyo sa market. Bibilhin nila ang mga bagay-bagay sa 70% ng kanilang retail price, subalit, ang binibili lang nila ay mga high quality items. No problem, tugon ni Jiang Han, subalit kapag ibinente niya raw ba ang kanyang mga items dito, ito ba ay isisekreto ng Alliance? Don't worry, tugon ni Miss Liu, ito raw ay walang dapat na ipag-alala patungkol sa bagay na iyon, hindi ilalabas ng Alliance ang anumang impormasyon patungkol sa transaksyon ng mga members. Alright Sister Liu, sambit ni Jiang Han sabay ka pa sa kanyang salawal. Ito raw ay maghintay muna saglit. Isang bagay naman na ikinabigla ni Miss Liu, napatanong kung ano ang hinahanap nito. Napatanong sa kanyang isip kung anong precious items ba kaya ang itinatago nito dito. Umano'y ang batang ito ay gwapo kaso lang pervert. Ano raw ba kaya ang itinatago nito rito? Ayaw niya raw itong hawakan. Sister Liu, sambit ni Jiang Han, pakiusap, tingnan daw nito ang bagay na ito. Anong presyo raw ba kaya ang mae-o-offer ng Alliance para rito? Nabigla si Miss Liu nang makitang ito pala ay isang ice blue teardrops. First time niya lang daw makakita ng ganito sa personal. Ito raw ay napakaganda. Ang ice blue teardrops ay mayroong kakayahang mag-cleanse ng dugo at mero habang pinapaangat ang kapangyarihan ng isang individual. Ito raw ay isa sa pinaka-precious na mga items na pinakahahangad ng mga cultivators. Idinugtong na ang kanilang retail price ay nasa 10,000 gold per tail, kung kaya ito ay bibilhin nila ng 9,000 gold per tail. Umano'y ang ganito kalaki na ice blue teardrops ay napakahirap na mahagilap. Well, tugon ni Jiang Han, iyon daw ay ayos lang, sabay dugtong sa kanyang isip na ang presyo ay mas mataas pa kaysa sa inaasahan niya. Then kung ganun lahat ni Miss Liu, hayaan nitong ito'y timbangin niya para rito. Ang primordial liquid density nito ay napakataas, sa isang pirasong ito ang tansya niya ay nasa mga 4 or 5 tails. Mapapansing humugot na naman si Jiang Han sa kanyang salawal. Teka lang, sambit niya, naglabas ng isa pang item. Wow, sambit ni Miss Liu, ito raw ay napakalaki. Napatanong kung papaano nito nagawang maitago ang mga items na ito rito. Sumagot si Jiang Han na ang kanyang mga salawal ay sumailalim sa professional training. Marami ang maaaring magkasya rito. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, comment nyo na lang kung alam nyo. Kapansin-pansin ang ekspresyon ni Miss Liu. Sinabi ni Jiang Han na sumama ito sa kanya, mayroon siyang ipapakitang mas malaki pa.
Ilang sandali pa ay ganito ang naging reaksyon ni Miss Leo nang marinig na 5 times ang lucky right lahad naman ni Jiang Han, iyon ay 350 taels ng ice blue teardrops bawat buwan, gayunpaman, kailangan nitong tumungo sa Piaozu City bawat buwan upang iyon ay makuha. No problem, tugon ni Miss Liu sabay tanong kung ito ba ay mayroon pang ibang request, ito raw ay maaari nilang masatisfy. Well, tugon ni Jiang Han since nakita na nito ang kanyang precious, ngayon hayaan naman nitong makita niya ang precious nito. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay nagpaalam na si Jiang Han, sinabi ni Miss Liu na ito ay mag-iingat at patungkol naman sa napagkasunduan nila hahanapin na lang nila ito pagdating ng oras, sa kanila natuon ang atensyon ng mga tao. Hasambit ng isa, hindi raw ba't iyon ay si Miss Liu ang famous beauty? Kung ganun sino itong nagpa-entertain kay Miss Liu ng personal? Sumabat ang isa na ito ay mukhang isa lamang brat, dahilan naman upang magbigay ng ganitong tingin si Miss Liu patungo sa kanila. Hasambit niya sa kanyang isip, iyon ay nagmamay-ari ng mine at ang mine na iyon ay mayroong mga primordial liquid, iyon pa ay nakahandang gamasta ng malaki. Ni iyon nga raw ay ni hindi man lang kumurap nung bilhin nun ang Crescent Saber na ilang dekada nang nakatenga sa kanilang shop. Ilang daang libong gold coins din ang halaga nun. Umano'y ang ganoong uri ng tao, ay surely deserve ang best treatment. Ang eksena ay lumipat sa nang buksan ni Jiang Han ang pinto ay maririnig ang boses ni Xiang'er. Sir, papainitin niya raw ang kama para rito kaya wag itong maglumalabas, na si Xiang'er pala ay nagsasalita habang tulog. Hay, buntong hininga ni Jiang Han since ito ay nag-e-insist na sumali sa saya, ito'y tutulungan niya ng kaunti. Ang isinubong pil ay makikitang nilunok ni Xiang'er, then tumungo sa bandang mesa si Jiang Han, nagsindi ng incense at pagkatapos, ay inilapag ang ilang mga items na nascore niya mula sa shop ng Bloodblade Alliance. Inilahad na ang trip na ito ay sulit at sa wakas, siya ay nagkaroon na rin ng sandatang mayroong silbi. 300,000 gold coins para sa isang saber, ito raw ay ang simple at mapurol na buhay mayaman. Ang mga markings na ito ay indikasyon na ito ay tiyak na isang soul weapon, sayang lang at walang nakakaalam patungkol sa tunay nitong value. Kahit na ito ay isa lamang entry-level weapon, ang halagang 300,000 gold coins ay isa pa ring steal. Pagkatapos na ma-inject ang kanyang sariling soul power sa sandata, ang speed at strength ng specially constructed compass na ito ay nag-increase ng husto. Sa kanyang isip ay inilahad ni Jiang Han na sa ngayon ay hindi niya pa ito makokontrol ng tuluyan, kaya once na siya ay makabalik kailangan niyang maglagak ng oras sa pag-practice. Ito ay ang kanyang kasalukuyang trump card. Sa parehong sandali sa pinto ay mayroong maririnig na mga pagkatok. Nagtanong si Jiang Han kung sino ito. Sir, tugon ng isang boses, nagtanong kung kailangan ba nito ng service. Mapapansing mayroong kung anong inilagay si Jiang Han sa incense. Hasambit niya sa kanyang isip, ang babaeng iyon ay narito na. Pagbukas ng pinto ay mapag-aalamang ito ay walang iba kundi ang Crimson Beauty. Agad na tinanong si Jiang Han, kung ito ba yung gentleman na napadaan sa City Gate kaninang umaga. Tumugon si Jiang Han na hindi raw ba't ito yung babaeng nakahandang ibenta ang sariling katawan, maipalibing lang ang ama, nagtanong kung bakit. Sa paiyak na paraan ay nagpakilala ang Crimson Beauty bilang Ningrong. Umano'y pagkatapos nitong umalis kanina siya ay ibinente ng 2 mga sanggano sa brothel at kapag siya ay hindi mag-serve ng customer ngayong gabi siya ay bubugbugin ng mga iyon. Kung kaya sir, pakiusap siya raw ay iligtas nito. Hindi ko alam kung ang Ningrong ay ang siya bang tunay na pangalan ng Crimson Beauty o isa lamang alias, subalit sa ngayon, siya ay tawagin na lang muna natin sa pangalang Miss Ning. Pakiusap lahad ni Jiang Han. Ito raw ay pumasok at patawad, dahil hindi niya naisip na ang mga iyon ay ganoon kalulupit. Si Miss Ning ay agad na nagpasalamat. Sa kanyang isip ay inilahad na ang nararamdaman nitong konsensya ay gagawin niyang awa at pagkatapos, ito'y magiging laruan niya na. Sa sumunod na segundo ay napansin niya ang incense, agad na nilapitan. Sir, lahad niya, ito raw ay napakabango. Kasabay ng paghawak sa kamay siya ay hinila ni Jiang Han palapit, ang kamay ay inilipat sa baba, inilahad na ang amoy nito ay higit na mas nice. Sir, wag, sambit ni Miss Ning. Idinugtong sa kanyang isip na ang lahat ng mga lalaki ay pare-pareho lang, napakadali lang na mahok. Gayunpaman sa sumunod na sandali ay nabigla si Miss Ning nang marinig ang boses ni Xiang'er. Ano, sambit niya sa kanyang isip, mayroon pang isang babae rito, ang taong ito ay masyado niyang in-underestimate. Umano'y ang lalaking ito ay masyadong malibog kaya ang kailangan niya na lang gawin ay ang paypayan ang apoy, then ito'y tuluyan ng bibigay sa kanya, at maaari niya nang patayin.
Agad niyang binago ang posisyon, umibabaw, idiniin patungo sa mesa si Jiang Han, inilahad na sa city gate pa lang kanina ay nakuha na nito ang kanyang pagtingin, tinawag na master si Jiang Han. At umano'y ngayong ito'y muli niyang nakita sa gabing ito, siya'y wala ng panghihinayangan pa, kung kaya sir, siya raw ay kunin na nito. Idinugtong sa kanyang isip na walang sino mang lalaki ang makaka-resist sa isang desenteng babaeng umaasta ng ganito. Once na siya ay halikan nito, ito'y tuluyan ng hihinat sa ilalim sa kanyang awa. Less talk more action, lahad ni Jiang Han, dahil umano'y ang gabi ay precious. Hasambit ni Miss Ning sa kanyang isip, ito raw ay tuluyan ng nahok. Ngayon, gaya ng lahat ng mga hayop na mga lalaking iyon, ito raw ay mamatay. Gayunpaman, ang kanyang binabalak na pag-atake ay nagawang ma-intercept ni Jiang Han. Inilahad na sa wakas ay ipinakita na nito ang tunay nitong kulay, isang bagay naman na ikinabigla ni Miss Ning, so ito raw pala ay hindi naapektuhan. Sa sumunod na segundo ay kumonekta ng isang palm technique si Jiang Han na naging dahilan naman ng pagtilapon ni Miss Ning. Napatanong kung ano ang ginawa nito. Sumagot si Jiang Han na ang halimuyak na mayroon ito ay hindi gumagana laban sa kanya. Ang amoy na ito, sambit naman ni Miss Ning, ang amoy na ito na nasa silid nito, ito raw ba ay lason? Hatugon ni Jiang Han, nagtanong kung papaano ito maiko-konsidera bilang lason, ito naman ay dinagdagan niya lang ng kaunting 7 stars ghostly grass. So sambit ni Miss Ning, so alam na raw pala nito sa simula pa lang papaano iyon naging posible. Sumagot si Jiang Han na ang disguise nito ay mahusay, sayang lang at ito ay ipinagkanulo ng cultivation nito. Imposible, sambit ni Miss Ning, siya raw ay gumamit ng special method upang itago ang kanyang cultivation, kaya napakalabo na mapansin nito, maliban na lang kung ang level nito ay mas mataas kaysa sa kanya. Well, tugon ni Jiang Han kasabay ng pagtali sa mga kamay ni Miss Ning. Naturally, talagang hindi mapapansin ng mga martial artists. Gayunpaman, siya ay hindi lamang isang hamak na martial artist. Nagtanong si Miss Ning kung ano ang binabalak nitong gawin sa kanya. Umano'y kapag ka ito ay nang-ahas na galawin siya, kahit na siya ay mamatay pa, ito ay hahantingin niya, ito raw ay wag lumapit sa kanya. Sa kasamaang palad ay pinitik lang ni Jiang Han ang kanyang noo na nagdulot upang siya ay mawalan ng malay. Ito raw ay masyadong maingay, siya ay hindi ganoong uri ng halimaw. Sa sumunod na segundo ay nag-perform ng soul search si Jiang Han upang sumilip sa nakaraan ni Miss Ning, at ang eksenang bumungad ay labis na nagpabigla kay Jiang Han. Si Miss Ning at ang kanyang ina ay madalas na binubugbog ng kanyang ama. Napatanong si Jiang Han kung ano ang nangyayari rito. Sinabi ng ina ni Miss Ning na ito ay umalis na at magpatuloy na mabuhay. Gayunpaman, sa kanyang buhay sa labas, siya ay binaboy ng mga lalaking hayok sa laman. Sa puntong ito ay nakapagpasya si Miss Ning na since siya ay hindi na makakatakas pa, mas maiging sumukab na lamang sa kadiliman. Siya ay magpapaganda upang gawing pain ang kanyang sarili, at pagkatapos, ay tatapakan niya ang buto ng mga hayop na mga lalaki upang maging mas malakas. Si Jiang Han ay nagpatuloy sa pagsilip sa alaala ni Miss Ning, at makalipas ang 8 oras, siya ay na-disgust. Iyon ay dahil sa ang low-level soul search ay gumagamit ng emotional resonance sa subject, kung kaya, nakikita niya sa first-person view ang lahat ng mga ginawang panlalandi ni Miss Ning bilang pain ng kanyang paghihiganti. Inilahad na lumalabas na ang babaeng ito raw pala talaga ay ang Crimson Beauty ng Black Wind, yung babaeng kasama ni Zhang Guozhou. Umano'y sa mga experiences nitong iyon magmula pa sa napakamurang edad, hindi na nakapagtatakang ito ay nalihis sa tamang landas. Di bale, ito raw ay bibigyan niya na lang ng tsansa kung ito man ay mabubuhay o hindi. Ang lahat ay nakadepende na sa magiging performance nito mula ngayon. Nilagyan niya ng seal ang cultivation ni Miss Ning. Gayunpaman, kapansin-pansin ang parteng nilapatan ng kamay. Wow, sambit niya sa kanyang isip. Ito raw ay gayunpaman sa pareho ring sandali, ay nagising na si Xiang'er. Ma-master Pautol na hiyaw nito, agad na binato ng unan si Jiang Han, ito raw ay isang malaking pervert. Agad na nag-argue si Jiang Han, ito raw ay hindi gaya ng iniisip nito. Sa parehong sandali ay nagising na rin si Miss Ning. Teka lang, sambit ni Jiang Han, siya raw ay hayaan nitong magpaliwanag. Thus ganoon na nga ang ginawa niya. Nilinaw na ang babaeng ito ay isang assassin mula sa Zhang family, at kung siya lang ay hindi nakabalik sa tamang oras upang labanan ang babaeng ito kagabi, malamang na ito ay patay na ngayon. Patawad, tugon ni Xiang'er, subalit kahit na sino pa ang makakita sa pinaggagawa nito ngayon lang, tiyak na iba rin ang iisipin.
Ganito ang naging reaksyon ni Miss Ning nang mapansing naglaho na ang lahat ng kanyang energy agad na tinanong si Jiang Han, kung ano ang ginawa nito sa kanya. Oy lahat naman ni Jiang Han so ito raw pala ay gising na nilinaw na siya ay hindi interesado sa paggawa ng anumang bagay ukol dito sinil niya lang ang cultivation nito, isang bagay naman na kinumpirma ni Xiang'er sa pamamagitan ng paghampas sa mesa. Nagbigay ng ganitong tingin si Miss Ning kay Xiang'er Sili na babae lahat niya ang master nito ay hindi mabuting tao, wag nitong sundan ang maling tao. Gayunpaman sumagot lang si Xiang'er na ito'y walang anumang alam umano'y ang kanyang master, ay ang the best na tao sa buong mundo. Hahatawa ni Miss Ning lumalabas na mayroon na namang isang tangang naniniwala sa kasinungalingan ng mga kalalakihan sabat ni Jiang Han kung iniisip pa rin nito ang pagpatay sa ama nito upang ipaghiganti ang ina nito bumalik sa Ning family upang i-retrieve ang abo ng ina nito at gawan ng headstone, mas maigi kung ito ay tumigil na sa pagbibitaw ng nonsense. Ang mga bagay na ito na lumabas sa bibig ni Jiang Han ay labis na ikinabigla ni Miss Ning, nagtanong kung papaano nito nalaman. Sumagot si Jiang Han na nakita niya na ang lahat ng alaala nito so sambit ni Miss Ning so lumalabas na alam na raw pala nito ang lahat idinugtong sa kanyang isip na kung ganun talagang kailangan niya na itong patayin, wala nang natitira pang ibang choice. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang seductive power inilahad kay Jiang Han na sinil nito ang kanyang energy at nakita na ang lahat ng kanyang alaala kung kaya, ano raw ba ang gusto nitong gawin niya para rito. Hanggat siya raw ay pakawalan lang nito gagawin niya ang lahat ng gusto nito sa kasamaang palad siya ay tinampal lang ni Jiang Han, sinabihang wag nitong subukang gamitin sa kanya ang parehong tricks na ginamit nito sa lahat ng mga lalaking naging biktima na nito. Oo tugon ni Miss Ning dapat daw alam niya na since nakita na nito ang kanyang alaala, napapigil ng tawa si Xiang'er. Hindi lahat ni Jiang Han ito raw ay mas malalim pa kaysa sa iniisip nito nagbigay ng ganitong tingin si Miss Ning idinugtong ni Jiang Han, na alam niya ring sa ganoong paraan nito na-achieve ang mga goals nito. Kung kaya ito ay bibigyan niya ng dalawang choices, mamatay o mag-submit sa kanya ng tuluyan. Hadugtong ni Jiang Han nang makita ang ekspresyon ni Miss Ning so lumalabas na wala itong pinipili sa dalawa, so hindi raw ba kaya na mas prefer nitong bumalik kay Zhang Guozhou at maging mistress nun. Si Miss Ning ay mariing tumanggi hindi raw ganoon sadyang ito raw ay katulad lang sa mga iyon sinusubukan siyang kontrolin umano'y ang lahat ng mga lalaki, ay pare-pareho lang. Such a foolish woman sambit ni Jiang Han sa kanyang isip kasabay ng paglabas ng kutsilyo idiniin kay Miss Ning, na ito ay binibigyan niya ng tsansa na makita ng personal kung talaga bang ang lahat ng mga lalaki ay pare-pareho lang. Kasabay ng pagtagpas sa tali ay idinugtong na ito ay dadalhin niya pabalik sa Piaozu City, sabihin na lang nito ang magiging desisyon nito sa daan. Ang tanging maipapangako niya lang dito ay ito siya ay sundan nito sa susunod na 10 taon at ito ay tutulungan niyang maging pinakamalakas na babae gaya ng hinahangad nito then pagkatapos nun, ito'y malaya ng makakaalis upang kunin ang inaasam nitong paghihiganti. Ang mga lalaki at ang kanilang mga kasinungalingan sambit ni Miss Ning sa kanyang isip subalit sa kanyang kasalukuyang estado, ang tanging magagawa niya na lang ay sundan ito at maghintay ng tsansa upang makatakas. Mula doon ay lumipat ang eksena sa labas ng inang makita ang dalawang kabayo ay nagtaka si Xiang'er, tinanong ang kanyang sir kung ito ba ay hindi sasakay kasama niya. Bakit naman hindi lahad ni Jiang Han mayroon pa siyang kailangang settle ukol dito sa daan kung ganun tugon ni Xiang'er, kung ganun sino ang sasakay sa isang kabayo. Well lahad ni Jiang Han lumalabas na ang rider daw pala ay narito na nabigla si Xiang'er nang makita si Miss Ning, hindi raw ba't ito yung assassin? Tinanong si Jiang Han kung bakit ito'y buhay pa rin master, talaga raw bang binabalak nitong dalhin pabalik ang babaeng ito? Hasambit ni Miss Ning papaanong nangyaring ang isang hamak lamang na mababang servant ay mayroong lakas ng loob na questionin ang kanyang master sumabat si Jiang Han na si Xiang'er ay hindi isang mababang servant, ito ay hindi tinitingnan ng iba bilang maid habang kasama siya. Umano'y ang mga babaeng mananatili sa kanya ay hindi maaaring i-differentiate sa upper o lower classes kaya kapag ka narinig niya pauling banggitin nito ang katagang iyon, ito'y kanya nang papatayin. Hindi maaaring i-differentiate sa upper o lower classes sambit ni Miss Ning papaano naman daw ba iyon magiging posible sumabat si Jiang Han na sa halip na magduda sa kanya, mas mainam kung ito ay mag-obserba na lang.
Sa sumunod na panel ay makikitang sila ay umalis na sa kanyang isip ay inilahad ni Jiang Han na siya ay nagtataka kung papaano siya gagantimpalaan ni Ruzo kapag siya ay nakabalik na, iyon daw ay nilo-look forward niya. Mula doon ay lumipat ang eksena sa kung saan sinabi ni Xiang'er na talagang gustong-gusto niya ang Master o talaga ba tugon naman ni Jiang Han nagtanong kung gaano siya nito kagusto, sumagot si Xiang'er na labis-labis na ninag o overflow na. Napatanong si Miss Ning kung ano ang nangyayari kay Jiang Han napakalinaw daw na ito ay isang hamak lamang na taong malibog, yet kahit na isang beses ay hindi nito tinake advantage ang babaeng ito. Umano'y ang babaeng ito ay napakalinaw na hamak lamang na lowly maid kaya ano ang karapatan nitong maging masaya ang ginagawa nitong pagtawa, ay isang bagay na kailanman ay hindi niya pa nararanasan. Hay mas maigi raw kung siya ay tumigil na lang sa pag-iisip patungkol sa bagay na ito ang kailangan niya munang isipin sa ngayon ay kung papaano niya mababawi ang kanyang cultivation at makakatakas isa pa sa dati niya ng injury, talagang napakahirap na mabuhay ng walang anumang cultivation. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Jiang Han na ngayong ang kapangyarihan nito ay nasil, kahit na ito pa ay unwilling ito'y walang ibang choice bukod sa umasa sa kanya. Samahan pa ng ibang mindset na itinanam niya sa utak nito bago sila umalis, siguro naman iyon ay sapat ng gamot upang maayos ang paraan ng pag-iisip nito. Pagsapit ng hapon ay narating nila ang Wild Bull Village sa entrance pa lang ay mayroon nang napansin si Jiang Han, mukhang mayroon dong kakaiba sa village na ito. Tatanungin niya sana ang isang villager gayunpaman, siya'y padabog lang na pinagsarhan ng pinto. Dahilan naman upang mas lalong magtaka si Jiang Han, napatanong sa kanyang isip kung ano ang nangyayari sa lugar na ito. Sa parehong sandali sa isang sulok ay mayroong kumaway kay Miss Ning, isang batang babae. Pretty sister tawag ng batang babae kay Miss Ning narito raw ang daan, sila ay inimbitahan ng batang babae sa kanilang tahanan. You little rascal sambit ng kanyang ama ano ito raw ba ay nanggugulo na naman ng iba, sumagot ang batang babae na syempre hindi. Ang ama ay nagpakilala bilang Zhang Long siya raw ay tawagin na lang ng mga ito sa kung ano ang mas prefer ng mga ito at pakiusap pagtiyagaan na lang ng mga ito ang ilang pagkaing narito, salamat brother Long tugon ni Jiang Han. Nagtanong si Jiang Han kung mayroon bang problema sa village na ito bakit nakasarado na ang lahat ng mga pinto kahit na bago pa man sumapit ang gabi, sumagot si Mr. Zhang Long na mayroon kasing kawan ng Iron Blood Wild Bulls sa malapit. Umano'y sa nagdaang mga araw bigla na lamang mayroong mga toro na nagtipon, at nagstampede sa kanilang village. Ang mga hunters na nasa kanilang village na mayroong ilang cultivation ay nagawang malabanan ang ilang mga toro subalit kapag naging stampede na, hindi na kaya pa ng mga iyon. Sa nagdaang ilang araw ay sa wakas sila ay nagkaroon na rin ng kapayapaan ang ibang mga villager ay lumabas na upang makahingi ng tulong ang mga naiwan na lang, ay yung mayroong mga injury na tulad niya. Idinugtong na nakita niyang ang mga ito ay mayroong 5 mga kabayo kung kaya maaari raw ba na bukas ng umaga, ay dalhin ng mga ito sa city ang kanyang anak at asawa. Kasabay ng pag-ubo ay sumabat si Mrs. Zhang na hanggat dalhin lang ng mga ito ang kanilang xiaoya ang mga ito'y hindi niya naaabalahin pa, since siya ay mayroong iniindang malalang karamdaman. Agad na nagmakaawa si Xiaoya sa kanyang ama ayaw niya rong umalis kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Miss Ning, biglang nag-flash sa kanyang alaala ang nangyari noon sa kanyang ina. Alright lahat niya isasama nila ang mga ito sabay dugtong sa kanyang isip, na maging ito man ay pumayag o hindi dadalhin niya pa rin ang mag-inang ito. Nakaramdam ng galak si Mr. Zhang Long nagpasalamat kay Miss Ning umano'y kung ganon, siya ay maghahanda na ng silid para sa mga ito nang ang mga ito ay makapagpahinga na. Hasambit naman ni Jiang Han sa kanyang isip lumalabas na mukhang ang pamilyang ito ay nagpapabago na sa nararamdaman ng babaeng ito, well sa ngayon daw ito ay sapat na. Pagsapit ng gabi ay makikita ang pagpapatrol ng mga hunters sa village sa loob naman ng kanilang silid ay ganito ang eksena, nakahiga ng patagilid si Miss Ning habang ang paningin ay nakatuon sa dalawa. Hasambit niya sa kanyang isip siya ay hinayaan ng lalaking iyon na gamitin ang kama ang araw daw ba ay sumikat sa kanluran o hindi naman ba kaya na napansin nitong ang kanyang old injury ay nag-acting up, no way na ganito ito ka-kind-hearted. Ang soul energy ay nagsimulang bumugso isang bagay naman na ikinagulantang ni Miss Ning ang vitality na ito raw ay napakalakas, sino raw ba ang mag-aakala na ang lalaking ito pala ay isang soul master.
Nang biglang mayroong mararamdaman na pagyanig sa labas ay maririnig ang kalampag ng yabag ng mga solidong paa lumalabas, na ang mga Iron Blood Wild Bulls pala ay pumasok na sa loob ng village. Ang isang hunter ay agad na inatake ng isang toro, maririnig ang alingaw-ngaw ng mga hiyaw, at boses na sumisigaw na ang mga Iron Blood Wild Bulls ay nandito na naman itago ang mga bata't kababaihan bilisan, ngayon din. Sa sumunod na sandali ay nakapasok na ang ilan pang mga toro, inihagis ni Mr. Zhang Long ang kanyang saklay at sumigaw na protektahan ang kanilang mga asawa at anak, maririnig ang hiyaw ng pagsang-ayon ng iba pang mga villagers. Sa loob naman ng kanilang silid ay nilapitan ng dalawa si Jiang Han, napatanong si Miss Ning kung ano ang ginagawa nito, bakit ito ay hindi gumigising. Sinabi ni Xiang'er na ang kanyang master ay kasalukuyan pa ring nag-training kaya ito'y wag nitong galawin. Sumagot si Miss Ning na kung ito ay hindi nila gigisingin, sila raw ba ay mauupo lang dito at hintayin na lang ang kanilang kamatayan. Napansin niyang si Jiang Han ay na-immerse na ng tuluyan sa state ng soul training. Sa sumunod na segundo ay maririnig ang boses ni Xiaoya, pinipigilan ang kanyang ama. Paglabas ni Miss Ning, ay nasa ere na si Mr. Zhang Long, talsik ang mga dugo, pagbagsak ang tanging katagang lumabas sa kanyang bibig ay iligtas, malamang na ang ibig niyang sabihin ay iligtas ang kanyang mag-ina. Sa mga mata ni Miss Ning ay namuo ang luha. Sa sumunod na sandali, ay tuluyan ng nalagutan ng hininga si Mr. Zhang Long. Sa puntong ito ay makikita ang kaluluwa ni Jiang Han sa himpapawid at mula sa itaas, ay naririnig niya ang mga paghiyaw at paghingi ng tulong ng mga villagers. Sa kanyang isip ay inilahad na siya ay hindi makapaniwalang siya ay nasukob sa deep training ng Blood Moon sa ganitong sandali pa talaga. Sa kasalukuyan siya ay nasa kasagsagan ng pagbi-breakthrough, kaya siya ay walang anumang magagawa upang matulungan ang mga ito. Pakiusap ang mga ito raw ay maghintay lang muna saglit para sa kanya, siya ay tutulong maya-maya. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Miss Ning na malamang na si Xiaoya ay nagtatago lang banda roon, kailangan niya ng bilisan, upang hindi makatungo doon ang mga toro. Sa sumunod na sandali ay binunggo na ng isang toro ang pinagtataguan ng mag-ina. You beast, sigaw ni Miss Ning kasabay ng pagsugod tumalon, ibinaon ang kanyang espada sa ulo ng toro gamit lamang ang pisikal na lakas. Pagsuray ng toro'y muli siyang tumalon, ang paningin ay itinoon sa locus yung kinaroroonan ng mag-ina, gayunpaman sa hindi inaasahan, ay doon din mismo bumagsak ang toro. Pagtila ng alikabok ay maaaninag ang silhouette ng mag-ina, agad na nag-rush si Miss Ning humingi ng tawad, subalit si Mrs. Zhang ay nakiusap lang na hayaan nitong mabuhay ang kanyang anak, bago tuluyang malagutan ng hininga. Maririnig ang paghiyaw ni Xiaoya, agad siyang dinampot ni Miss Ning, sinabihan si Mrs. Zhang na wag itong mag-alala, dahil sisiguruhin niyang makakasurvive ang pinakamamahal nitong anak. Sa ibang dako naman ay hinarap ni Xiang'er ang ilang mga toro. Ilang sandali pa ay bumalik na si Miss Ning, nagtanong kung si Jiang Han ba ay hindi pa rin gumagalaw. Hindi tugon ni Xiang'er, ang master daw ay hindi pa rin natatapos sa kanyang training. Hasambit naman ni Miss Ning, ang lalaking iyon daw ay walang silbi sa ganito ka-crucial na sandali. Sinabi ni Xiang'er na walang dapat na ipag-alala, na check niya na walang ganoon aming mga toro sa side na ito, ang karamihan ay nasa northwest side. Si Xiaoya ay naalarma sa kanyang narinig, sinabihan si Miss Ning na naroon ang ancestral hall ng village at ang lahat ng mga villagers ay doon nagtatago. Samantala sa loob naman ng mismong ancestral hall ay napatanong ang isang ina sa kanyang isip kung sino na ang magliligtas sa kanila. Pakiusap, wag dong hayaan ng mga itong makapunta rito ang mga toro. Sister, sambit ni Xiaoya, ano raw ba ang maaari nilang gawin? Ang mga iyon ay mga mabubuting tao. Sumagot si Miss Ning na wag itong mag-alala, siya ay mag-iisip ng paraan. Pinakiusapan si Xiang'er na siya na munang bahala kay Xiaoya at agad na humakbang. Nagtanong si Xiang'er kung saan ito pupunta. Ito raw ay wag maging stupid, ito ay walang anumang cultivation sa ngayon. Ano naman kung ganoon nga, baling ni Miss Ning, kailangang mayroon pa ring gawin, ang gusto lang ng mga iyon ay makasurvive. Ganito ang naging reaksyon ni Xiang'er sa kanyang narinig, agad na lumapit kay Miss Ning at nag-abot ng espada. Umano'y kung ganon ipapahiram niya na muna ito rito, subalit ito ay wag nitong sirain sapagkat ito ay regalo ng master sa kanya. Nagpasalamat si Miss Ning. Agad na nag-rush si Miss Ning. Si Xiang'er naman ay bumaling sa silid na kinaroroonan ni Jiang Han, napatanong sa kanyang isip kung bakit hindi pa rin nagigising ang master. Umano'y kapag ka ito ay hindi gumising sa lalong madaling panahon, ang sili na babaeng iyon ay mamamatay.
Sa northwest na parte ng village ay makikita ang pagragasa ng kawan ng toro. Sumigaw ang isang hunter na ang mga ito'y wag hayaang makalampas, pigilan ang leader. Sa puntong ito ay narito na rin si Miss Ning. Inilahad sa kanyang isip na ang mga ito ay masyadong napakarami sa tansya niya, ang mga ito ay at least nasa 1,000. Ang mga hunters na humarang ay sinagasaan lang ng mga toro at ang isa, ay patungo na sa gate ng Ancestral Hall. Si Miss Ning ay agad na nagdash at humarang, gayunpaman siya ay tumilapon lang patungo sa loob ng Ancestral Hall, kung saan naruroon ang mga villagers. Nagtanong ang isang matanda kung ito ba ay ayos lang. Kasabay ng pagtayo ay sumagot si Miss Ning na siya ay ayos lang. Ang mga ito raw ay manatili lang sa likod at wag mag-alala, dahil hindi niya hahayaang makalampas ang mga ito. Agad niyang sinalubong ang isang toro, nag-sidestep, pinuntirya sa bandang mata. Gayunpaman sa pareho ring sandali, ay nag-rush patungo sa mga villagers ang isa pang toro. Ang mga villagers ay nabahala. Si Miss Ning naman ay naalarma ng biglang, ang toro ay bigla na lamang tumilapon, gumulong-gulong sa ere, bumagsak mapag-aalaman, na kagagawan ni Jiang Han. Ang kanyang coat ay inihagis ni Jiang Han patungo kay Miss Ning. Sinabihan na manatili lang sa likod, subalit sabat ni Miss Ning, subalit ito raw ay walang panama sa ganito karaming mga Iron Blood Wild Bulls. Hatugon ni Jiang Han. Nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, ang mga ito raw ay hamak lamang na mga brainless beast. Agad na pinagtatatagpas ang mga torong palapit, nagpatuloy sa pagsugod, patungo sa iba pang mga Iron Blood Wild Bulls. Ganito ang naging reaksyon ni Miss Ning at ng mga villagers sa kanilang nasaksihan. Immortal sigaw ng mga villagers, isang immortal ang pumanaog, ito raw ay blessing mula sa kanilang mga ancestors. Hasambit ni Jiang Han nang mapansin ang pag-atake ng isang toro mula sa likod, isang sneak attack, agad na ginamit ang kanyang soul power. Ipinirform ng patalikod ang blade technique na tinatawag na Meteor Dagger's 8th Petal Lotus. Lumalabas na sa puntong ito, ang soul cultivation ni Jiang Han ay nasa level 3 rank 2 na ng absolute control. Mula doon ay nagpatuloy sa pagkatay ng mga toro si Jiang Han na tumagal pa sa loob ng ilang oras, at pagsapit ng umaga, kasabay ng pagkaubos ng mga toro ay ang pagkasaid ng kanyang enerhiya. Maririnig ang alingawngaw ng hiyaw ng pasasalamat ng mga villagers. Tinawag na saint si Jiang Han. Si Xiang'er naman ay agad na nag-rush. Kasabay ng pagdagan, ay tinanong ang kanyang master kung ito ba ay ayos lang. Sumagot si Jiang Han na siya ay ayos lang naman, subalit, siya raw ay hindi makahinga. Maraming salamat Saint, sambit ng village head. Salamat daw sa pagligtas nito sa kanila. Tanda tugon naman ni Jiang Han, siya raw ay hindi santo at patawad, hindi niya nailigtas yung ibang mga villagers. Ang village head ay ngumiti lang, still sila pa rin daw ay nagpapasalamat, at ang kanilang mga kabataan at village ay nananatili pa ring nakatayo dahil umano'y hanggat naririto ang mga batang ito, ang kanilang village ay mayroon pa ring pag-asa. Tandalahad ni Jiang Han, ito raw ay hindi suitable na lugar upang tirhan sa hinaharap. Ano ang gagawin ng mga ito kung maulit na naman ang ganitong pangyayari? Sumagot ang village head na sila'y matatanda at mahihina, kaya papaano naman daw ba sila kikilos upang tumungo sa kung saan? Nagtanong si Jiang Han kung gusto ba ng mga itong tumungo sa Piaozu City. Sa kanyang isip ay inilahad ni Miss Ning na talagang hindi niya maintindihan ang lalaking iyon. Sa parehong sandali ay maririnig ang boses ng mag-ina nagpapasalamat sa kanya umano'y kung hindi lang dahil dito, tiyak na sila ay namatay na. Sumagot si Miss Ning na wala iyon, ginawa niya lang ang dapat na gawin. Kasabay ng paghakbang palapit ay inilahad ni Jiang Han na matapos na maging villain sa loob ng napakahabang panahon, first time lang nitong makatanggap ng pasasalamat. Tama raw ba? Hadugtong pa ni Jiang Han kasabay ng paglapat ng magkabilang kamay sa braso at baywang ginawa lang nito kung ano ang dapat na gawin, ang mga meridians daw nito ay wala sa ayos, ang mga organs ay damaged, kaya basically, ito ay half dead. Kasabay ng pagwaksi ay tumugon si Miss Ning na ito'y wala nang pake. Nagtanong si Jiang Han kung napag-isipan na ba nito ng husto, ito raw ay mag-submit sa kanya dahil kung hindi ito'y papatayin niya na lang agad ngayon, nang ito'y hindi na matorture pa ng mga injury nitong iniinda. Nagtanong si Miss Ning kung seryoso ba ito sa sinabi nito, talaga raw bang siya'y tutulungan nitong makapaghiganti, at gagawing pinakamalakas na babae. Siyempre naman hindi tugon ni Jiang Han, sabay tanong kung talaga bang iniisip nitong ganoon lang kadaling maging pinakamalakas. So sambit ni Miss Ning, so ito raw pala ay nagsinungaling. Dumugtong si Jiang Han na hindi nakasalalay sa kanya kung ito man ay magiging pinakamalakas na babae o hindi, ang lahat ay nakasalalay dito.
Hanggat ito lang ay mayroong determinasyon kahit na gustuhin pa nitong maging goddess tutulungan niya ito. What a bold claim, sabat ni Miss Ning, tumugon si Jiang Han na pinaninindigan niya ang mga katagang kanyang banibitawan. Okay lahat ni Miss Ning kung ganun siya raw ay magsasubmit na dito, subalit sa isang kondisyon. Hasambit ni Jiang Han iyon daw ba ay ito ay hindi niya maaaring galawin, subalit sinabi ni Miss Ning, na gusto niyang i-adopt si Xiaoya. Sure, tugon ni Jiang Han kasabay ng paglapit at paglapat ng kamay sa baywang, subalit ito lang daw ang kondisyon na maaari nitong i-demand magmula ngayon, ang kaluluwa't katawan nito'y pag-aari niya na. Sumagot si Miss Ning na siya'y wala nang pakipabigla na lang ng hina Xiang'er. Tawag naman ni Jiang Han, aasikasuhin niya muna ang babaeng ito na muna ang bahala kay Xiaoya, at sa mga villagers. Okay, tugon ni Xiang'er at agad na bumaling kay Xiaoya, sila raw ay aalis, kaya ito ay magpaalam na sa ama nito't ina. Mom Dad, sambit ni Xiaoya sa kanyang isip, ang mga ito raw ay wag mag-alala, gagawin niya ang kanyang best upang magpatuloy na mabuhay. Makalipas ang 3 araw pagkatapos na maasikaso ang aftermath ng nangyaring incident, ang grupo ni Jiang Han ay naghanda ng bumalik sa Piaozu City. Ilang sandali pa ay inilahad sa mga villagers na ang Piaozu City ay nasa unahan lang, kapansin-pansin, na ang 3 ay nakasakay sa iisang kabayo. Hihingisi ni Jiang Han, ang trip na ito ay talagang napakamabunga. Umano'y habang nag-a-adjust sa mga meridians ni Ningrong nagawa niyang maka-breakthrough sa level 9 ng Full Meridian Realm, at naabot ang level 1 ng Master Realm. Hahahatawan niya pa, hindi lang sa ang kanyang cultivation ay umangat, nag-increase din maging ang kanyang harem.